aklat na Gapo ay isang nobelang isinulat ni Luwalhati Bautista na tumatalakay sa problemang nababalot sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ilan sa mga kasama rito, ang diskriminasyon ng mga Amerikano sa Pilipino, pag-aalipusta ng mga puti sa mga Pilipina at maging ang kawalang bahala ng gobyernong Pilipino sa mga nangyayari sa lugar ng mga base militar. Simula ang kwento sa Freedom Pad, isang bahay aliwan na matatagpuan malapit sa base ng mga Amerikano, kung saan nagtatrabaho bilang manunugtog ng gitara ang isang Michael Taylor Jr. o mas kilala sa pangalang Mike. Siya ay may maputing balat at blanding buhok na nakuha niya sa kanyang amang Amerikano. Alam niya na sa kabila ng pisikal na kaanyuan, Pilipino ang dugong nananalaytay sa kanya. Nagmula naman sa kanyang inang si Lourdes, isang babaeng nagbebenta ng aliw. Lumilikha rin siya ng mga awiting nasa wikang Filipino na tumutulig sa kung hindi man nanunukso sa mga marinong Amerikano na nakikinig sa kanya dahil sa pag-aakalang purong Amerikano ang kumakanta. Dito sa lugar na ito, ipinapakita ng author ang sigalot ng mga namuo sa pagitan ng lahing puti at kayumanggi sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga ng mga waiter at waitress sa mga dayuhan kumpara sa mga Filipinong naroon. Ito ay dahil sa mentalidad na mas mataas ang halaga ng dolyar kaysa piso, ngunit kung susumahin ay pareho lang ang mahalaga base sa sorbesang binili. Ito ay nagbubunga ng away ng mga customer sa loob ng bahay aliwan. Ikinikwento rin sa lugar na ito ang kulturang informal na pakikipagrelasyon ni Magdalena, isang babaeng nagbebenta ng aliw at kasama sa bahay ni Mike at ni Steve, isang marinong Amerikano na nakadestino sa base. Hindi mawawala sa kwento ni Modesto, isang Pilipinong may kilalang posisyon sa base na laging tumatambay sa Freedom Pad. At si Ali, isang baklang nagtatrabaho rin sa Freedom Pad at karelasyon ni Richard. Dumaloy ang kwento sa pagpuna ni Modesto sa mga gawin ng isang Magdalena kapag nariyan ang mga Amerikano. Na ayon sa kanya, masyado silang nagpapauto sa mga nais mangyari ng mga dayuhan sa kanilang katawan upang maibsan ang suliranin ng sikmurat, maging ang suliranin sa kalooban at puso. Ipinapakita rin ang istorya ng pagkahumaling ng mga Pilipino. Si Magdalena bilang referensya sa mga stateside goods na ibinibenta lang dito ng mura dahil patapon na produkto na ito sa Estados Unidos. Isinalaysay din ang naising ipakilala ni Mike ang sarili hindi bilang Amerikano, kung hindi bilang isang Pilipino, dahil sa pagkainis niya sa mga kilos, isipan at pag-uugali ng dayuhan. Dahil sa ibang kulay na taglay, napasok siya sa away ng lahing puti sa teritoryo ng mga kayumanggi. Sa paraang ito, ipinasok ng author ang hidwa ang mas magaling ang mga puti at pagtratong alipin sa mga itim. Tinumbok ng kwento ang pangunahing suliranin sa pamamagitan ng pagkikwento ng buhay ni Modesto sa loob ng base. Si Modesto ay tinatawag na yardbird ng mga Amerikano bilang insulto ng paghahalintulad sa mga uwak at maya na tumutuka ng kahit anong mismis o butil na tira-tira sa loob ng base. Sa kabila nito, tinitiis niya ang mga alipusta sa kanya at pilit na itinatayo ang winawasak na dignidad sa oras ng kanyang paglabas sa base. Pinakita sa yugto ng kwentong ito ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at kayumanggi sa loob ng base. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Johnson, isang marinong Amerikano sa loob ng base, at Modesto.
Mas maliit ang sahod ni Modesto kumpara sa mga puting kapareho niya ng posisyon. Upang di na magreklamo, ibinaba ng Amerikano ang posisyon ng Pilipino upang tumugma sa sahod na ibinibigay sa kanya. Lalo pang napagsidhi ng galit si Modesto nang malaman ng kanyang anak na si June na mali ang kwento na respetado ang kanyang ama sa base. Nalaman din niya na tinatawag na yardbird ang kanyang ama. Tumuloy ang kwento sa kagustuhang bawiin ni Modesto ang kanyang nasirang dignidad. Sinarili niya muna ang kanyang problema at hindi nakipag-usap sa kanyang asawa at maging sa matalik niyang kaibigan sa loob ng base. Si William Smith, isang puti sa loob ng base. Dumating ang araw kung saan punong-puno na si Modesto kay Johnson. Nang ipagdikdikan nito ang pagtawag kay Modesto ng yardbird. Nagkaroon ng kaguluhan at napatay ng isang Amerikano, si Modesto. Naroon si William na umaawat at tumutulong kay Modesto ngunit wala siyang nagawa. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng pagbabago sa pananaw at pag-uugali ng iba pang tauhan. Si Modesto'y hinarap ang mga itim at taas noong sinabi na Pilipino siya at kapareho nilang galit sa puti. Si Magda na nagkaroon ng panibagong perspektiba sa mga stateside goods dahil sa mga pangaral ni Modesto. Ang sumunod na kwento ay nagsasalaysay ng mga pagbabago sa mga karelasyon ni na Magdalena at Ali. Nabuntis si Magda at nais ipalaglag ni Steve ang dinadala nitong sanggol dahil may asawa at anak ito sa Estados Unidos. Napatay ni Mike si Steve dahil sa kawalang pagpapahalaga kay Magda. Ginulpi at halos patayin si Ali ng kanyang karelasyon upang makatakas dahil pera lang pala ang habol ni Richard sa kanya. Sa huli, nagkaroon ng diwa ng pagdadamayan sa pagitan ng mga kayumanggi sa kabila ng kanilang dinanas sa mga dayuhan sa sariling tinubo ang lupa. Salamat sa pagsubaybay sa huling episode ng aming vlog. Paalam mga ka-bookworm!